Good evening, ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Meron tayo na naman kalikutin dito guys, na TCL na 2.5 full DC inverter yan. Ang issue nito, EO error. Yan, na-check ko na to at nakita ko may shortage yung ating diode at saka yung IGBT. Binunot ko na guys. Binunot ko na ang IGBT. Ito yung IGBT nyo. Saka diode. Yan. Shorted guys, yung dalawa. IGBT. Yan. Magbunot na lang ako ng diode saka IGBT. TCL din. Ito na lang Pariho lang naman Mas may iwan tayo dito Iwan error. 3 HP naman to. Tsaka 2.5. Yan. Marami pa tayo re-repairin. Ayan pa Medyo masakit sa ulo. Marami. Ayan. Utay-utay lang tayo. Okay. Utay-utay lang. Isa-isa lang. Magbunot muna ako ng IGBT. Lobat kasi ang aking cellphone. Bunot muna ako guys. Bunutin ko muna to. Itong board na to buo to Kinahuyang ko na rin. Yan. Tingnan natin to. Ito yung kanyang IGBT. Yan. Diode. Yun. Ano po to guys? Galing pa ng to? Batangas City. Dalas talaga ngayon na sira mga error. TCL. Yun. Ay. Nakawin natin IGBT nyo Tapos yung diode natin. Check natin yung diode. Okay naman. Okay. Itong IGBT nya. Okay, ang ganda ng IGBT Uy. $437. Yun, wala na. Goods naman. Goods na goods ang IGBT. Kay brother pala. Yung kay brother. Si brother kasi nagtatanong ng kung paano daw i-check yung may nagtanong sa atin guys. Paano i-check yung IPM, IC. Yan, natin yan. I-discuss natin dito. Gusto niyang matutunan yon yung basic na pag-check ng IPM, IC. Yan, ituro natin yan mamaya. Kabit muna natin to. Ito bro, yung request mo na paano i-check yung IPM.
Yan. Tingnan mo yung video na to para maano natin. Makita mo yung video paano natin ma-check. Okay, kabit ko lang muna to ha. Kabit ko lang muna yung ating parts na binunot. Yan. Ay, kabit ko muna to. Tapos mag-check tayo. Alright. Check muna natin kung magpa-power to. Marami kasing klaseng malawak ang sakop ng EO error. Tingnan natin sa EC kung meron. Wala siyang shorted. Okay. Wala naman. Yan. Okay. Tapos dito sa kanyang power supply, sa line at saka neutral, dapat wala rin to. Okay. Okay, wala na. Ito bro, yung request mo kasi madali lang naman i-check yung ating IPM. Ganyan ko na lang ito tulad nito ito bro kasi gusto niya malaman kung paano mag-check. Marami naman nagtuturo nito iba-iba kasi yung paraan ng pag-check ng ating IPM. Ang paraan ko naman iba rin. Yan. Pero madalas kahit sa mga mahusay na mga electronics tulad nila GDL, yan, yung pag-check nila, inuuna talaga nila yung dito. Ito bro, UBW terminal ng yan, compressor. Yan, tingnan mo maigi to. Itusok mo lang to, testirin mo lang to dito tatlong na to UBW, pagpalit-palitin mo lang yan tulad nito kung wala ka marireading, dapat wala talaga yan. Ito baliktarin mo, ganyan, tapos baliktad naman yan. Kung wala, pwede rin dito pa rin yan. Kung ayaw mo naman dyan dito, pwede ka dito. Ito negative, ito negative nya ito yung kanyang UBW, ito W. Yan, i-check mo ganyan. Wala. Ito yung positive. Positive to. Kung wala, baliktarin mo. Baliktarin mo lang yung test probe mo yan. Ibaliktad mo lang ganyan. Yan, katulad yan 465. Dapat yan sila. Yan, baba ko konti. Tulad nito 465 ito positive. Tapos itong mo rin yung pula kung pareho, 465. Pag binaliktad mo yan, dapat wala tayong marireading dyan. Yan, wala yan ibig sabihin goods yan. Ganyan lang pag-check bro, pero mas maganda kung kung isaksak mo yung unit, kasi minsan ang IPM ang output niyan good yung pag hindi nakasaksak, pero pagka nasupplyan na yan, nagbabago. Pwedeng iba-iba ng output nito. May halimbawa, may pinasukan siya ng
pagsaksak mo pa lang, pag power, pasukan siya ng iba-ibang voltahe, may 18, may 15, hindi pare-pareho, sira pa rin yung IPM natin. Dapat ang output nitong UBW pare-pareho yan ng voltage. Halimbawa 17, 15, kaya 16 yan pare-pareho yung tatlo UBW. Kung may isa dyan nagbago, halimbawa 16 yung dalawa, yung isa, halimbawa yung U at saka B 16 volts, tapos yung isa umabot lang ng 18, ibig sabihin sira na yung IPM natin. Yan, ganun lang pag check. Mas maganda kung isasaksak natin, tapos sukatan natin ng output. Yan, ipakita ko sa iyo bro kung paano mag check na nakasaksak. Pero ingat ka lang kasi high voltage yan eh. Isaksak ko to ha, para makita mo na masukatan natin ng voltage. Ingat na tayo kasi mamaya magdikit, sumabog. Yan, tingnan natin to ha, para may ano pa rin idea. Okay, so tingnan natin to. Ito na yung ni-repair ko eh. Ni-repair ko na saan na ba yun? Ito, tingnan natin to ha. Natin to. Yan. May power na tayo oh. Mag-click na yung matic relay. Tulad nito, sukatan natin yung output. Gumamit tayo ng ano kasi dito eh, yung bulb na ano, puro safety siya. Ito yung 300 natin, 300 volts. Yan, hindi abot yan kasi nakaano tayo eh, hindi tayo gumamit tayo ng safety bulb. Tapos dito, katulad nito 15 volts. Ayan tingnan mo lang maigi to bro para may idea ka. Ayan, dito pa rin yung dulo niya dito pa rin yan. Ayan para makita mo, baka malayo eh. Unahin natin tong ito yan, tester natin dito sa live. Isa hindi dito ito wala ito 12.5 na ano talaga yan kasi mahirap mag-test dito yung gitna 15 volts tulad nito pabago-bago yung ano niya, yung itong blue, yung kanyang U, tingnan natin itong U, wala yung U nya hindi pareho ng sira na yung IPM nito guys. Tingnan nyo tingnan mo to bro, katulad dito 13.3 U to U. Tingnan mo yung B 14.8 ayan iba na, layo na ng ang layo na ng pagitan. Samantala itong U 13.4, itong W 15 tulad nito
14.15, 14.9, o ito 14.6, 13. Wala na to, sira na tong IPM natin. Sira na yung IPM, hindi balance yung kanyang output, hindi siya balance. Ulitin natin na isaksak natin to na gamit natin yung di tayo dadaan sa safety. Tingnan natin kung sumabog. Wala na, tingnan natin kung nag-discharge. Meron pa. Meron pa tayong 90 volts. May 90 volts pa. Antayin natin ma-discharge. Pag hindi nagbago, ganun pa rin, ibig sabihin sira na yung IPM. Fire in the hole! Fire in the hole! Boom! Yun. Tulad dito. Ulitin natin. Tingnan mo bro. Yan. Kanina ito yung U. Ang U niya is 13 volts. 13 talaga, 13.2. O 14. 14 yung ating B. Itong W 14.4. O 300, meron naman tayong 319. Yan. Baliktarin natin na hindi na siya pareho yung hindi na siya balance. Pero pagka tinis mo siya sa yung hindi nakakabit, 14.3, 13.9, o 13 talaga, wala na talaga. Hindi balanse ang kanyang supply. Ibig sabihin may problema yung ating IPM. Palitan natin yung IPM yan. IPM. Ito IPM pareho to Ito guys, pareho. Kasi laki. TCL din to Yan, bunutin ko tong IPM. Medyo to. Binunot ko pala to. Ilang percent na ba yung mounting charger? Bunutin ko muna. Painitin ko muna yung yung aking soldering. Lamok Lukong lamok to Tinugat ako ng lamok. Painitin ko lang guys yung soldering. Ayan, bunutin ko lang to guys. Yung IPM natin Itong IPM natin.
Pagka napalitan na natin to guys, replyan mo ngayon ang 2,000. Si yung kanina nag-chat, yung TCL, replyan mo nga, sabi mo Toki. Ayan, may magpaparepair din guys na message sa atin na ganitong board din, parehong pareho. error din yung sa kanya, error, parehong pareho nito, 2.5 din, full DC. error. Replyan mo ha. Di mo dalawa. Oo. Yan, katulad nito guys, mahirap talaga mag trace ng masira pag di ka nagsukat ng voltahe. Ito idea lang to sa mga tropa din natin na mga ngalikot, dapat lagi tayong nagsusukat ng ng output ng ating IPM. Tulad nito, good yung IPM nya. Pag hindi pag walang supply, good. Pero pagka may supply na, sira na siya. Nagbago na ng voltahe. May mataas, mayroong mababa. Yan. IPM pala nito guys, pareho lang siya ng LG. LG, ganito rin ng LG eh. Ito palit natin TCL din to galing eh. Pero to, pareho ng LG. Pag may LG kayo, saan nyo na yan, yung IPM yan, pwede sa TCL yan. Yan. Kaya daw ba today? Na? Kaya daw ba today? Saang lugar ba siya? Tanungin mo muna kung saan lugar siya. Yan.
Yun guys, nagmamadali rin yung magpaparepair. Yan. Nagmamadali yung magpaparepair ng board. Gusto agad-agadin. Yan. Okay. Ano natin to? Batasan Quezon City. Ano batasan yung lupa? Malapit lang. Ano gagawin? Dali niya rito. Bigay ko address. Yun. Hinangin lang natin to guys. Magsukat ulit tayo ng output nito, ng IPM natin, no? Para makita natin kung nagbago. Yan. Yan natin kung may debris. May debris siya para sureball. Okay. Ito na yung ating IPM. Dito na lang kaya ganyan para kita. Yan. I-steer natin dito. Ayan, kitang kita. Yan, saksak ulit natin to ha. Tingnan natin kung nagbago siya. Ano tawag din siya? Yan. Outdoor lang daw hawak nila. Outdoor tsaka sensor. Ayan, nag-click na yung kanyang relay. Yan, ibig sabihin meron na tayong 300 volts. Dito, may 300 na to dapat. 300. Ayan, 322. Meron tayong 322 volts. O, ulitin natin kanina, yung UVW 15 volts. Di pa rin siya balance, oh. 14. Ay, matay. 315. Tantayin natin, ibabad muna natin to. 14.8. Nako, mababa tong ano ah. Yung hindi talaga balance yung B niya, oh. 14.7, 14.6, 13.8 dito, oh. Layo. 14.5. Imbalance yung ano, U at saka W. Oh, UW, oh. Pero itong B niya hindi parehas. Tingnan nga natin tong, check muna natin yung ano nito guys, bakit di balance. Dito kasi 15 volts, 12 volts, 15.6, 4.8.
Tingnan natin kung magbabalance to. Mag ano tayo dito. Mag-check muna tayo rito sa mga resistor dito. Oh. Kaya mag-resolder muna tayo dito. Ba't di siya balance? Ito IPM ah. Pag wala talaga, ganun pa rin. Palitan ulit ng IPM. IPM lang yan guys, mga ganyan. Yung IPM dito, ang trio. Pareho oh. Bang output niya eh. Lagyan natin ng ano to. Lagyan natin ng compressor kung magra-run. Kasi kunting-kunti lang naman siya. Lagyan ko muna compressor to guys. I-testing ko muna. Mag-i-error pa siya. Kabitan ko muna ng compressor to. Kasi natin matesting pag di natin testingin. Pero kanina guys ang voltage niya talaga napakababa. Natin na okay. Kaya natin ang indoor outdoor. Tapos compressor. Yan. Para sigurado tayo na matis. Pupunta daw siya. Dali, wait lang. Nahihingi siya ng ano, puntahan po namin kayo dyan. Balik ko muna to guys. Pupunta doon si tropa. Batasang Hills lang daw siya. Huwag lang sunog yung ano niya. May sunog yun eh. Ano daw bang error graph niya? EO yun eh. Ha? EO error. Baka sunog yung board niya. Mahirap i-repair pag sunog. Ha? Mahirap i-repair pag sunog. Testing ulit tayo guys, testing. Yan, mag-check tayo kung grounded yung ating may ground. Okay, wala naman. Tingnan natin kung may ground guys.
Yan, okay naman ng ground. Testing natin to. Lagyan natin ng compressor. Ang ano nito, ang W nito pula. W pula. Pula ang W. Ito pala. Shout out pala sa ating mga trupang mga ngalikot. Kalikot lang ng kalikot. Basta may makakalikot. Yan, magkuha na tayo ng indoor. Indoor ng TCL. Nandito yung indoor natin. Indoor. Maya maliligo na rin. Amoy amag na ako. Mainit na. Yan, ito wiringan ko muna guys. Sit up ko muna to, sit up ko muna. Okay, ito na guys, na sit up na natin lahat. Isasaksak ko na lang. Imunot ko muna yung ayan. Saksak ko na to. Fire in the hole. Boom. Yun o. Ito receiver nyo. 23. Yan. Ay, mali yung nasaksakan ko. Bubo. Mali yung sinaksakan ko ng supply. Dito sa kabila pala. Nabubo ako ah. Isa pa. Ito na talaga to. Ito na yun. Fire in the hole. Yun. In the hole. Ayan, nag-24 tuloy. Yun. Ayan o, may signal na o. Signal. Ayan. Sa TCL pala guys, sa TCL, tingnan natin mo lang ground. Ang TCL kasi, once na EO error yan, tingnan nyo itong ilaw nito o. Ayan o. Malabo yata camera ko. Tingnan nyo yung ilaw na yan guys o. May ilaw yan. Ayan o, nag-green. Ayan o. Dapat nagbi-blink yan. Pag nakita nyong TCL nyo na nag-standby ang ilaw, nag-steady, ibig sabihin EO error nyan. EO yan. Pwedeng sa wiring nyo, pwede sa indoor. Ayan, gumana na yung ating ano. Gumana na yung pan motor. Ayan, yung compressor natin. Uy, baliktad yung andar. Baliktad kabit ko. Patayin ko muna. Patayin ko muna. Baliktad yung U at saka B. Baliktad talaga. Ba't baliktad? Ang pula nito W ah. Ay, baliktad nga. Blue pa lang W. Bubo na naman ako ah. Nabubo na naman si ako. Ayan. Okay. Dumi nito oh. Ayan. Testing ulit tayo. Gumana na yung ano eh. Yun. Gumana na yung compressor eh. Yan.
Yung pagsukat ko kanina ng IPM, nag-ano naman siya, bumababa. Sukatin ko nga dito. Dito. Tingnan natin kung pantay na yung ano niya. Pantay na yung, dapat maingat tayo pag nasukat tayo ng nakasaksak. Tingnan natin. Meron siyang ito kabila. Okay, pantay naman. Pantay naman. Balance naman pala. Nagluluko ako nito Yan, umiikot na yung ating pan motor ng outdoor. Ayan Yan, outdoor pan motor natin Galing pa ng Batangas ito. Ang pressure natin gumana na Ayan Yan, ayos na yung ating TCL na EO error. Ayan. Okay, ayos na. Idea lang yung guys na binigay natin na paano natin ma-check yung IPM. Saka bakit nag-EO error. Pag low voltage kasi yung aking power supply, kulang siya ng supply, yung hindi sapat, yung 515 12 volts, mag-EO error yan guys. So ito naman kompleto siya. Yan, okay na to guys. At salamat sa Diyos, tsambahan lang talagang gawa. Ayos na, magana na pwede na kunin ni tropa to. Ayos.